Okay, andito na naman po tayo sa isang episode po nating hapon na to sa Inklunasyon. At isang maulan na hapon. Kasi ko po ang bagyo natin talagang tuloy-tuloy po, no? At dahil po sa magkakasamang bagyo, LPA, habagat, at marami pong binaba. Sana po kayo mag-ingat at hindi po kayo naabot ng baha. At kailangan po natin lumikas at maaga, lumikas na po tayo at may puntan tayo sa ating mga evacuation center. Lalo na po ang ating mga kapatid o kasama ng mga tao may kapansanan, magpahingi na po ng tulong at para makalikas po agad habang maaga pa at hindi po abutin ng baha o kano pang disgrasya po sa atin itong bagyong to. So sa ngayon, sana po kayo nasa mabuting kalagayan at safe at tuyo at hindi po kayo nasa danger at may internet. Naku po, talagang internet natin sa ngayon medyo mabagal. Sa araw na to, ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa gawa at ginhawa ng rehab medicines. So mayroon po tayong dalawang panauhing pandangal ating resource persons na manggagaling po sa papakilala po maya-maya po yung ating co-host at si Doc Gina Manalaysay. Hello. So ngayon ang kasama po natin ngayon po dito ay para sa sign language interpretation ay si Teacher Aishel at saka po ang ating sa captioner ay si Franz po. Ngayon, sana po panoorin niyo po kami hanggang, lumakas na po ulan. Panoorin niyo po kami hanggang sa alas 4 ng hapon. Kung sa ganun magkaroon po tayo idea tungkol po sa rehab medicines at kung paano tayo makikipag-usap at paano tayo lalapit sa kanila at humingi ng tulong kung paano natin maabot itong rehab medicine. Ngayon po, pinapakilala ko po sa inyo ang aking partner, co-host at aking BFF na talaga pong wala pong kamatayan ng aming tandem sa ngayon po at sabi po siya po isang masipag na dentista at isang talaga namang advocate na walang tigil. Ito po, ang pangalan po niya ay si Doktora Gina Manalaysay. Go ahead, Doc. Yes, magandang hapon po ulit mga ka-Inklunasyon. Nandito na naman tayo at magbibigay sa inyo hindi lang ng kaalaman, kung hindi ng mga kung paano natin ma-access ang ating pangangailangan na physical kung halimbawa po tayo ay naputulan ng paa. Hindi lang po yun. Mamaya po papalawigin natin siya. Magandang hapon. Back to you, Art. Okay, thank you, Doc Gina. At siya nga po pala, para po sa kaalaman po ng mga ating kasamahan na may kapansanan sa paningin at kapansanan sa pandinig. Ako po si Art Letim. Meron po akong salt and pepper hair. Ibig sabihin, puti at itim ang buhok ko. Baka puti na nga yan. Fair ang skin ko, dark ang eyes ko, tapos nakasuot po ako ng polo shirt na blue. Para po sa deaf nating kasamahan, ito po ang aking sign name, A. Sa bawat mata po, ibig sabihin po ako'y nagsisimula sa pangalan na Art, A. At ang mata ko po ay pareho pong hindi nakakita. Okay, ikaw naman po, Doc Gina, ang iyong inclusive na pakilala. Yes, ako naman po ay ganun din. Meron pong short hair, tapos hindi siya salt and pepper kasi nagkulay ako ng hair. So light brown siya and platinum hair. At meron po tayong malaking nunal sa gitna ng ilong. At ako'y nakasuot ngayon ng white na long sleeve with collar, and then merong inner shirt na kulay or peach ba to? Yeah, peach, at meron akong magandang necklace na malaki na bilog. Okay. At ako po ay isang nakaupo sa wheelchair dahil paralyzed from the waist down. Yes, Papa Art. Sige po, Doc Gina, patuloy na pagpapakilala sa ating resource person sa araw na ito. Yes, malugod po naming ipapakilala ang ating guest. Sa totoo lang po ang tawag ko sa kanya pag nagpi-PM ako, Doktora Idol. Kasi marami na po talaga siyang nagawa para sa sektor. Siya po ay si Dr. Josephine, pero kilala po siya sa pagtawag namin na Penny Bondoc. Head po siya ng Prosthetics and Orthotics Clinic ng RMMC, Department of Rehabilitation Medicine. Ayan, makikita po natin ang kanyang picture na nakatayo at nakasuot po ng kulay light brown. And ang pantulad niyo po a bit dark brown. So, rehabilitation medicine practitioner po with over 30 years of experience. She has taught medical and allied health for nearly 3 decades.
recipient of the prestigious 2020 Rotary International Excellence Service to Humanity Award, at President and Chairman of the Board Physicians for Peace, Philippines. Awardee din po siya ng Apolinario Mabini, right, Dr. Penny? Magandang hapon po. Welcome po, Doc Penny. Magandang hapon po. Sana po lahat tayo ay high and dry dahil po sobra po yung ulan. Ako po si Dr. Penny. Maisip po ang akin po at kulay itim po siya dahil ako rin po ay nagda-dye ng hair. Senior citizen eh. Nagsusot po ako ng eyeglasses dahil po sa ako ay senior citizen. At sa araw na po ito, ang suot ko po ay kulay blue. Yan. Thank you po and welcome again. Welcome po again. Yes. Ang ating pangalawang panauhin ay si Jonah Von Malida Vocal. Sabi niya, yun daw ang pronunciation. Pero sa Pilipino, it's Volkel. Yan. Registered pharmacy po, pharmacy, and then founder siya ng Tribal Abounding Grace Ministries Inc. or TAGIM. It is an evangelistic crusade and feeding outreach sa mga bundok po. Mostly ito ay sa tribo dito sa Mindanao. Ang tawag po sa kanila ay Blaan. Blaan, indigenous people south of Mindanao. And magandang hapon, Miss Jonah. Magandang hapon po, Doc Jean. Welcome, Miss Jonah. Doc Penny, magandang hapon. Ako po si Jonah Von. Ayun, mahaba po ng aking buhok. Kulay itim po siya. At saka meron din akong nunal sa kaliwang pisngi. At nakasuot po ako ng krema na blusa ngayong hapon. At tama po yun, Doc Jenna. Ako po ay Blaan, taga Tupi, South Cotabato. Pwede po ba akong mag-greet sa aming salita? Yes. Yan. Few Flavi, ridada flanuk guman, de tufi, de tubang, lalo na pamilya. If you Flavi digamo, sana attend na yung mayuyunig ang bataniman na de familia Tribal Abounding Grace Ministries, dinito family nga to para di kasin. Few Flavi, good afternoon. Yeah. Well, thank you. And welcome again, Miss Jonah. Thank you po, Sir Art. Yes, okay. Ang ating na. Okay, salamat Doc Gina sa pagpapakilala na sa ating mga resource persons, si Doc Penny at si Jonah sa araw na to at marami po tayong mga katanungan upang malaman natin kung ano ba itong rehab medicine na to at paano ba ang galaw at ginhawa na nagdudulot po sa ating tao may kapansanan. So unang tanong ko muna, siyempre muna relax muna tayo. Kamusta na po kayo, Doc Penny? Unahin mo na si Doc Penny, no? Doc Penny, kamusta na kayo ngayon sa itong panahon ngayon? Nakakalabas pa ba kayo? Nakakapunta ba kayo sa ospital dahil sa bagyong to, dahil sa bahang to? Kayo ba'y nasa bahay? O kayo po'y okay naman ang inyong kasalukuyang ngayon na panahon na ito? Sa ngayon po, Sir Art, ako po ay nasa bahay dahil nga po sa mabigat na ulan, pero hindi ko lang naikikwento, ako po ay nag-retire na. Talaga? Hindi namin alam yun Nag-retire po ako sa pagtuturo sa UARN. At ang sabi nga nila, ang kagandahan daw po ng pagre-retire ay matutuunan mo yung mga gusto mong gawin na hindi mo nagagawa before. So, mas may panahon na po ako ngayon na mag-focus sa ating mga advokasya, Doc Gina at saka Sir Art. Hindi lang po ukol sa mga mission natin, kundi ukol na rin po sa mga pulisiya para po lalo matulungan sa aspeto ng health and wellness ang ating mga kababayan na may kapansanan. Opo. Ayun, na po, pinakita po dito, no? Ito po ay isang meeting na ginawa po kasama po ang ating PhilHealth President, si Dr. Edwin Mercado. Siya po ay isang orthopedic surgeon na mahaba na po ang kanyang experience sa pagpapalakad po ng hospital. Kaya alam na alam niya po ang mga challenges ng mga pasyente. Pero ang nakakatuwa, siya po ay binigyan niya po ng audience ang ating mga persons with disabilities. Pinamunahan po ito ni Ma'am Carmen Zubiaga, kasama po ang mga parents, mga
Allied Health, kasama po dito yung President ng Philippine Academy of Rehab Medicine. Pinagbigyan niya po at siya po ay nakinig, nakakatawa po, pinakinggan niya. At alam niyo po ba, 3 days after, in-announce niya in a conference po, ng national conference or summit, na ang PhilHealth packages po natin ay hindi na lamang limitado sa mga healthcare facilities, yung po mga hospital, kundi po inaayos na po nila na ito ay maging accessible na sa mga freestanding, yung po mga non-health facilities. So nakakatuwa po dahil sabi namin, ang laking tulong nito dahil hindi naman po lahat ng persons with disabilities ay nakakapunta sa hospital. Pangalawa, talaga naman po di po ba ang ating talagang gustong mangyari ay community-based, no? Service po. At higit sa lalo, itong ating pinakahuling Inclusive Education Act na kung saan kailangan may serbisyong rehabilitation para sa mga batang nag-aaral, lalo na po yung sa mga special education. Yun po, ginagawa po ng paraan ngayon ng PhilHealth para ma-access din po ng mga bata through freestanding centers ang rehabilitation na ito. So, yun po ang ating mga tinututukan ngayon. At ito naman po isang picture kasama po natin dito. Si Darlito Palermo, siya po ay taga Mindanao. Siya po ay naka-invento ng wheelchair na gawa pang saratan. At sa pamamagitan po ng collaboration sa DOST at saka sa UERM, pinag-aaralan po natin ngayon yung ratan kung gaano siya katibay. Kung ito po ba ay para sa bata lamang o pwede po ba siyang gamitin para sa matanda. So, nakakatuwa po kasi mismo, person with disability na po ang siya nagiging aktibo ukol sa mga devices na nararapat sa kanila. Yeah. Yes. Ang galing ng grabe naman, Doc Penny, retired ka na ngayon, pero ang dami mo tayong ginagawa. Parang hindi nag-retire. at talaga, si Doc Penny kasi po ay talagang matagal na sa sektor at matagal na kami magkakilala. Sa dami ng ginawa ni Doc Penny, tatulungan tao. Hanggang sa retirement niya, hindi pa rin siya tumitigil. Ayun po, Doc Penny, salamat po sa inyo mga ginagawa niyo po sa araw-araw na buhay, kahit po kayo retired, marami pa rin kayong matutulungan at siguradong meron pa rin po kayong matutulungan hanggang ngayon kahit po retired po kayo. Salamat po, Doc Penny. Yes. Ikaw naman, Jonah, kamusta ka naman? Ano ba ang ngayon ginagawa mo habang nandiyan ka sa Cotabato o katatapos ng Bagyo? Ano ba yung mga latest na pinagagawa natin dyan sa sektor at sa inyong indigenous people community? Yes po, Sir Art. Kasalukuyan po ako dito nakatira sa Davao City. Katulad din po ni Doc, si Doc retired na, ako po resigned. Nag-resign na po ako bilang pharmacist ng Municipal Health Office sa Tupi, South Cotabato. Kaya dito po ako ngayon sa Davao. Naghahanap ng mga connection para po sa aming ministry, sapagkat ang aming mga tinutulungan, yung mga tribo din po, no, sa mga bundok. Sa amin naman po, Sir Art, kami more on holistic approach po kami. Ayan, marami kaming ginagawa para ma-reach out, pumupunta sa mga bundok, para i-reach out yung mga bata doon through our feeding outreach. Kasi naniniwala po ako na ang talagang pagbabago nagbumula sa atin nagbumula sa atin sa tulong ng Panginoon. Kapag may pagbabago po sa atin, naapektuhan po yan ang komunidad. At siya nga po pala, ako ay wala ng dalawang paa sa mga nakikinig. Dalawang paa po ang wala sa akin dahil po sa motor accident. Matagal na 2003. At salamat po kay Doc Penny kasi si Doc Penny po ang tumulong sa akin para po magkaroon ng prosthetic legs. Naalala mo, Doc, nagkakilala tayo 2012. Ito po yung unang paa ko dyan sa picture na yan. Yan po yung unang prosthetic legs na na-avail ko po through Physicians for Peace noong 2012 po. Kaya doon kami nagkakilala ni Doc Penny. And then after that, lumipat siya ng UE. Doon din kami pagka 2019. And recently po, galing ako ng UE last year ng October para po sa prosthetics na ginagamit ko ngayon. Kaya
Thank you so much, Doc. Kasi dahil po sa inyo, sa rehab medicine, grabe yung pagbabago na nagawa at nangyari sa buhay ko dahil sa tulong ng prosthetic legs. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Sa buhay ni Doc, kahit maliit po yan, pero grabe ang dami niya nang natulungan. Oo, tama ka dyan, Jonah. Totoo ka dyan. At ang daming ebidensya at maraming magpapatunay sa mga tinulungan ni Doc Penny. At natutuwa naman ako sa iyo kahit nag-resign ka na, ano ba naman to? Mga panahon na to, itong taon na to, may nag-retire si Doc Penny, nag-resign si Jonah. Ako din, nag-resign this year. Pero tuloy-tuloy pa rin natin trabaho natin. Bakit ako hindi kapatid, bakit ako hindi makapag-resign sa pagdedentista? Yun lang. Kailangan ka pa eh. At walang resignation dyan sa dentista. Ayun, biro mo, ang hirap din ang ginagawa ni Jonah, Doc Gina. Kasi, siyempre, abutin niya lahat ng mga IP, mga try, para ipaabot ang salita ng Diyos. At plus, ipaunawa ang tungkol sa tao may kapansanan, di ba? Palipat-lipat yun. That is the hardest task na pwedeng gawin ng isang tao ay abutin ang mga indigenous people, which is iba-iba talaga ang lugar nila at iba-iba talaga ang location nila at paniniwala. So we have to put it on our mind na talagang ito ay very tedious task para lalo pa amputee, double amputee si Jonah. At spiritually, tinutulong pa niya, di ba? Ang galing ng mga resign na yan, ha? Tapos retired pa si Doc Benny. Ano ba yun? At meron silang connection. Dahil nga sa nangyari sa disgrasya, nagkaroon sila ng connection dalawa ni Doc Penny. So ngayon, simulan po natin ang question about isa tungkol sa inyong mga ginagawa, bukod dito sa pagpapakilala natin sa isa't isa. Ngayon po, unahin natin ulit si Doc Penny. Doc Penny, ngayon po kayo po ay may mga may kapatid na bulag, katulad ko, ganito po, rito na sa Pimentosa, si Chin at saka si Butch, at meron din po kayong ama na ganito po din ang kapansanan. Ang tanong ko lang po sa inyo, ba't po napili nyo ang rehab medicines sa inyo para sa inyong gagawin nyo po profesyon? At na sa tingin nyo, mas marami kayong maaabot dahil dito sa rehab medicine. Ano po, Sir Art, sa totoo po, hindi ko po balak mag-rehab medicine. Opo. Ang gusto ko po sana talaga ay family medicine. Kaya lang, siguro siya, destiny kaya o fate? Siguro nga. Kaya po ako napunta sa rehabilitation medicine. Nung pumasok po ako sa specialty ito, hindi ko po alam kung ano ang gagawin sa rehabilitation medicine. Bagong-bago pa lang po ito na field of specialty. In fact nga, ang aming joke sa aming mga samahan, ang members po ngayon ng rehab medicine, umaabot po siguro ng 400. So tuwing nag-e-exam po kami, pag pumasa ka na po sa specialty exam, bibigyan ka ng number. So pamamagitan po ng number na yan, malalaman mo kung ilan kayo. So kung 400 na po kami, ang number ko po ay 50. So ganun po, Maaga. Pioneer. Opo. So, nung pumasok po ako ng rehabilitation medicine, wala po akong idea kung ano po itong specialty to. Pero nung nandun na po ako, nagustuhan ko po siya dahil hindi po, binibigyan po ng pagkakataon ang isang taong nagkasakit, na nawala ng isang bahagi ng katawan, o hindi na po makakilos ng potensyal para pa rin po makapag-participate sa komunidad sa pamamagitan po ng maraming modalities o kaya maraming tools. Ang isa na po dito ay sa pamamagitan po ng wheelchair, pamamagitan po ng brace, orthosis, or prosthesis po, artificial limb. So, doon ko po nakita yon. At saka siguro po dahil nga sa aking experience sa aming pamilya, alam niyo po, lumaki po ako na hindi ko po pansin ang aking father po pala ay blind kasi mula po nung bata ako, siya po nagtitimpla ng aking gatas. Okay. Siya po nagpapaligo sa akin. Tapos may hagdan po kami dun sa bahay, kinakarga pa niya ako paakyat sa hagdan. So never ko po naisip na hindi nakakakita ang father ko. At ang nakakatuwa po siguro ay ang aking nanay. Ang nanay ko po, hinahayaan niya ang aking papa na gumawa ng kaya niyang magagawa at nakaabang lang siya, natutulo pag hindi na kaya.
So, yung pong aking dalawang kapatid po na blind, lumaki po sila na para bang sighted sila dahil ang kanila pong kinalakihan ay aking blind father na nagagawa po lahat. So, in fact po, ang palagi pong sinasabi ni Jess noon, si Jess po yung aking kapatid, na kung nagawa yan ng aking papa, dapat nagagawa ko din. Opo. So, yung pang nagsilbing parang palagi nasa isip ko, ang mga tao may kapansanan, kailangan mabigyan ng oportunidad kasi may kakayahan sila eh. Hindi lang natin natatak o hindi lang natin nabibigyan ng pagkakataon. At yun po ang nakita ko nung ako ay nasa rehabilitation medicine na. Napakagandang specialization na kung saan beyond medications, beyond surgery, ay talaga po matutulungan natin na ma-integrate ang ating mga taong may kapansanan sa komunidad. Yun po yun, Sir Art. Yun. Para po sa kalaman po natin mga supporters, no, si Doc Penny ay kapatid po ni dating DILG Secretary na si Jess Robredo at dating mayor ng Naga City ng Bicol. So talaga pong nasa dugo na po nila ang tumulong sa ating kapwa Pilipino at sa mga kapwa natin may tao may kapansanan at hindi po sila nagpapabaya sa kanilang gawain. Opo, maganda po talaga yung paano nyo pala sa rehab meds. May tanong lang konti. Meron po ba kayong rehab medicine practitioner na may kapansanan? Meron po. Query lang po. Opo, meron po. Actually po, ang number niya po mas mababa pa sa akin. Ay, talaga? Dr. Ricardo Agbayani. So siya po ay gumagamit ng crutches before. Ngayon po naka-wheelchair na siya. Opo. And then, okay. Po, si Dr. Lali Beredo din po. And siya po ay may dati po siya may cleft lip and palate pero post-operative na po. And then yung may cerebral palsy na rehab medicine na rin po ngayon si Dr. Happy Ligaya. Opo. Oo, yun. Kaya lang huli na. Hindi na pwede matanda na tayo para mag-control dyan. Anyway, thank you very much po. At pangalawang tanong ko po, diretso ko na sa pangatlong tanong ko. Paano po yung paliwanag po sa ating mga taga-subaybay ang prosthetics at saka orthotics? At ano ba ito? At ano bang klase ito na po pwede po makatulong po sa ating tao may kapansanan? Paano po nila mapapakinabangan to? Paano po may screening committee po ba dito? Paano po sila i-screen? Paano sila mag-apply for ganito po klaseng assistive devices po? So Sir Art, yung pong prosthesis, alam po to ni Doc Gina kasi dentista po si Doc Gina. Para po siyang pustiso pero yung po pustiso sa ngipin. So amin naman po, yung prosthesis, ito po yung kinakabit sa parte ng katawan na nawala. So ito po yung dahil na-amputate, naputulan po, no? O kaya naman po may mga pinapanganak po na talagang kulang po ang kanilang kamay o paa. So para po makompleto ang kanilang body image na tinatawag at sila po ay makakilos, binibigyan po sila ng artificial limb o ang tawag po doon ay prosthesis. Ang orthosis naman po, ang brace, ay ikinakabit naman po sa parte ng katawan na buo. So hindi po siya naputol. Buo po ang parte ng katawan na yan. Kaya lang po, may kahinaan, may weakness, or may paralysis, o kaya po may deformity. Yung po bang hindi po tama ang alignment, no? O minsan para po siya para po siya kay Forrest Gump. Para siya yung kay Forrest Gump. Yung di ba may braces si Forrest Gump sa paa. Opo. Yung pala yun. Okay. Meron din po sa mga scoliosis, yung pong hindi po diretso ang likod, no? Naglalagay din po ng orthosis. Yun din pong sa may kamay, no? Na kunyari po may rayuma para po maibsan yung pain o yung po mga flat-footed, no? Na palagi pong natataliso dahil po wala po yung normal arch nila. Binibigyan din po ito ng orthosis. Talaga? Okay. So marami pong gamit ang orthosis, marami pong gamit ang prosthesis. Ngayon, paano po ba ito ma-avail? Sana po sa pamamagitan nitong inclination ay maka-encourage po tayo ng mga referral. Hindi po ganun ka-complicated mag-refer po sa amin.
Ang tangi pong hinihingi namin ay ang pangalan po nung nangangailangan, ang kanila pong araw ng kapanganakan o birth date. And then kunyari po sila ay nangangailangan ng prosthesis, ang hinihingi po namin ay kailan po ba naputulan? Ano po ba ang level ng putol? Kung kamay man o paa, ano po ba ang level? Kung below the knee, above the knee, no? And then tinatanong po din namin kung kunyari po ito ay sa paa, above the knee, kayo po nagwi-wheelchair po ba? Nagka-crutches? Tapos hinihingi po namin yung cell number. So, ganun lang po kasimple ang hinihingi po naming datos. Kung brace naman po ang hihingin, tinatanong din po namin ang the same data, yung pong pangalan, birth date, no, cell number. Tinatanong din po namin, ano po ba ang inyong dahilan at kailangan nyo ng brace? Opo. And then, so, padala din po yan sa amin. Kung wheelchair naman po ang hihingin, the same data din po ang hinihingi namin, yung pangalan, yung birth date, yung cell number, at tinatanong po namin kung bakit din nila kailangan at kung ang nangangailangan po ba ay nakakaupo o hindi nakakaupo. So ganun lang po, Sir Art, ang mga tinatanong namin para po ma-screen sila and then tatawagan na lang po namin for any further details ukol dun po sa nangangailangan. So, meron po kayong website na pwede nilang puntahan para doon po madali sila makahingi po sa inyo ng assistance, tulong. Ay, opo, Sir Art. Marami na po kami natatanggap ng mga katanungan doon. Sa Facebook lang po, yung pong Physicians for Peace na Facebook. Magme-message lang po sila doon. At kami naman po ay sumasagot. Ayun, yun po magandang balita doon. Pero lang po ako si-share, no? Kasi napanood ko yun doon sa, after sa isang documentary with regards dyan sa prosthesis. Meron na pong prosthesis sa, actually sa UK yata ito eh. Yung buong limb niya sa kanan, putol mula ibaba ng kilikili hanggang gumawa sila ng prosthesis na meron ng pakiramdam at nagagalaw nila through brain. Yes. Meron na pa tayong ganung technology dito sa atin? Wala pa tayong ganun, Sir Art. Ano pa lang? Sa mga UK at Amerika po yun. Ang tawag po doon ay yung brain-computer interface na kung saan galing na eh. Isipin mo siyang igalaw, tapos doon po sa mga parte ng muscles or nerves sa may bandang kilikili, may mga naka-attach po mga electrodes na magpapagalaw ng artificial na kamay. Opo. So, nararamdaman pa, naman kung bubuhatin ng bowling ball o bubuhatin ng ping pong, kayang-kaya eh. Opo. Galing ng technology. Doc Gina, meron kang tanong? Yeah, yung tungkol po sa PhilHealth naman po, di ho ba meron tayong Zmorph na tinatawag that they can also access? Paano po ba ang procedure dito? Opo. Alam niyo, nung pong nag-meeting kami with President Edwin Mercado, ipinarating po ng mga parents at organizations ng persons with disability na sila po ay nag-register sila sa PRPWD kasi po yun yung patakaran, pero hindi sila PhilHealth member. When in fact, pag mag-register ka dyan, yun po yung isang PhilHealth para maging member. So parang ang lumalabas po, kahit mag-register sila, hindi pa rin sila PhilHealth member. And nung kami po ay pumunta sa Davao del Sur, may nakausap po kami doon isang PIDAW. At ang sabi niya nga po sa amin, alam niyo po ba, nag-encode kami ng mga around 4,000 at ang naging PhilHealth member lang doon ay 5. So, Hindi po, wag na po tayo lumayo. Ako po mismo nag-check sa PhilHealth. Wala po pangalan ko doon sa PRPWD. So, ang nangyari po pala, ang problema ay sa link po ng DOH. Oo. So, ngayon, ang ginawa po ni President Mercado ay, at tinesting po nila ito recently sa Rizal, ngayong Disability Rights Week, na kung saan nagbigay po sila ng PhilHealth ID, ang mismong PhilHealth Regional Office, doon sa mga with disability. So, ito na po isang move para po talaga, pag person with disability ka, ay magiging PhilHealth member ka at ma-avail po yung packages. Yun naman pong packages ng PhilHealth, ang nakakalungkot po, marami ito at matagal na pong naumpisahan.
Ang problema po ay kukunti po ang mga healthcare facilities Yan nga po. na nag-a-apply po for contracting. At marami pong kadahilanan. Una po, kailangan po kasi mag-invest ng mga facilities ng gawaan para dito sa prosthesis, sa orthosis po, at saka sa wheelchair. Yun po yung isa. At pangalawa po, syempre po yung indirect cost ng ating mga persons with disabilities. Pag pupunta po sila sa healthcare facility, kailangan ng transportation, kailangan ng may companion, kailangan ng accommodation. Kaya yun po, ang naging move po ngayon ng PhilHealth ay ilapit po sa komunidad itong mga, ito pong i-contract para mas ma-access po. Kaya binubuksan na po nila ngayon yung posibilidad na mag-contract na rin po ng mga freestanding centers na mas malapit po sa komunidad. Yeah. Actually, ang question na yan sa mamaya-maya pa ng konti pero maganda rin po na-brought up na siya. No? Pero mamaya, tatalakayin pa rin natin siya ng konti. Maraming salamat po, Doc Penny, dyan sa inyong informasyon tungkol dyan sa prosthesis, orthetics, and everything, pati yung sa PhilHealth. At mamaya, babalikan ko po kayo. Puntahan muna natin si Miss Jonah. Miss Jonah, Yes po, Sir Art. kwento. Paano po ba nangyari ang inyong nagkaroon kayo ng amputation, double amputation, tapos kayo po ba ay dumaan sa depression o nalungkot o talagang sumuko? At paano po kayo nagkaroon ng eagerness na, kailangan ko ng rehab medicine. Paano po kayo na-udyokan dyan at paano niyo po patotohanan to na talagang meron kayong galaw at kinhawa dito sa rehab medicine na to? Yan. Noong January 16, 2003, yun po yung time na na-aksidente po kami sa motor. Actually, 5 po kami nakasakay sa motorsiklo. Pauwi po yun ng National High School, pauwi sa amin. Kasi yung aming barangay po dati, medyo may kalayuan at saka hindi po siya sementado. Kaya yun, na meron pong delivery van na sagasa sa amin kasi nakaupo ako sa front, naputol po yung talagang 2 paa, naiwan po siya doon sa highway po. Kaya as in, on the spot na naputol talaga yung isang paa, and then yung isa po sa ospital na pinutol kasi sobrang durog na siya, hindi na siya kaya pang ibalik. Ngayon, ang naganda po doon, bago po ako dumating nung nasa emergency room po ako, kasi yung tatay ko po isang pastor. Nung nakahiga po ako sa may emergency area, ang sinabi niya po sa akin na tumatak po sa isipan ko, sabi niya, lahat ng pangyayari, sabi niya, lahat ng ito ay may plano at saka purpose ang Panginoon. So, hindi ko po siya naintindihan nung panahon na yun, pero tumatak siya sa isipan ko na, oo nga, baka nawala or naputulan itong paa ko, hindi naman ako namatay, buhay pa naman. Actually po, malapit na akong dalhin sa punerarya eh. Inuna po yung naputol kong paa, binitbot papuntang punerarya kasi akala nila wala na. And then may 2 lalaki po na bubuhat sa akin, binuhat ako, tapos dadalhin na sana. Bumalik po yung consciousness ko. Salamat sa Panginoon. Bumalik yung consciousness ko. Kaya yun, sinabayan ko yung 2 lalaki na dalhin ako sa ospital. So, around 5 p.m. po yung aksidente. Nadala po ako sa ospital, mga 8:00 na ng gabi. So, grabe yung blood loss. Grabe na, sabi ng doktor, hindi na pinasay na ng waiver yung tatay ko baka hindi na daw ako mabuhay. Pero sabi ng tatay ko, kung may plano man ang Panginoon sa anak ko, mabubuhay siya kahit na wala siyang paa. So, pagka umaga po yun, Sir Art, si Doc Pasqua po, yung aking doktor, sabi niya, hindi ka ba nagtataka bakit pinutol na 2 yung paa mo talaga? Sabi ko, hindi naman, Dok, ikaw ang doktor, ikaw nakakaalam. Sabi niya, naputol yan, pero mas maigi na putulin yung hanggang doon sa may infection kasi alam ni Doc Pasqua, yung doktor ko, na meron na pong mga prosthetic legs. Sabi niya, makakalakad ka uli, sabi niya. Basta gagaling na yung sugat mo, tapos asahan mo, magkakalakad ka ulit. Tapos,
Eksakto naman po na doon sa TV ng recovery room, meron pong patalastas doon na gumagamit ng prosthetic legs. Ay, oo nga, sabi ko Talaga? Yes, kaya hindi po ako dumaan sa hindi po ako salamat sa Panginoon dahil alam ko talaga plano ni Lord yun. Dahil dun sa sinabi ng Papa ko na verse sa 1 Thessalonians 5:18 po, sabi doon, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. Yun ang sabi sa verse. Kaya pinanghawakan ko po yung verse na yun, tsaka hindi po ako dumaan ng depression, Sir Art. Tanggap ko po. Talaga? Yes, tinanggap ko po agad na nawalan ako ng paa na kahit sabi ko sa sarili ko, kahit umiyak ako ng dugo, hindi na mababalik yung paa ko eh. Kaya putol na siya eh, wala na. Kaya 2 linggo lang po ako sa ospital, and after that, kasi grabe yung recovery ko, yung acceptance ko, kaya after 2 weeks, umuwi na po ako sa amin. Magaling na, hindi ako na bedridden, tapos hindi ako nagkaroon ng denial, kasi right there and then po, nakita ko na paggising ko po sa recovery room, di ba po pag nakahiga kayo, makikita yung toe ninyo. Hindi ko man nakita yun, ay sabi ko, wala na. Ay wala na. So, yun lang po ang sinabi ko, and ang kagandahan po nun, binigyan talaga ako ni Lord ng peace of mind saka yung acceptance na matanggap na gano'n na talaga. Wala na akong magagawa kahit ano pang gawin ko. Napakamatatag mo talaga at sobrang talagang panalangin mo sa Panginoon, na pananalig mo sa Panginoon upang yes po. ikaw bigyan ng lakas sa loob. Yes po. Dahil din po sa dalangin ng aking mga magulang, naniniwala talaga, they believe na etong sitwasyon ko pong ito ay gagamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwan. And indeed, ito na nga po yung buhay ko ngayon. May tanong ko, nung nangyari ang aksidente, ikaw ba'y dalaga o may asawa na, may anak na? Ilang taong ka ba noon? Ako po ay 14 years old. Yeah, second year high school. Di ba po, dati yung ating school closing March naman po yan. Na-aksidente ako ng January, second year high school po. Ngayon, hindi ako nakapag-take ng exam. Pero siyempre ako ay yung mabait na bata. Sabi ko sa teacher ko, dalhin lang yung aking exam paper sa ospital, doon lang ako mag-e-exam. And po, exam ako sa school kasi ayaw kong ma-stop yung pagiging second year ko. Tama. Yes po. Pagka June po yun, naging third year high school na po ako, 14 years old po. So, from 2003 hanggang ngayon, 22 years na po akong amputee. So, umakit ka pa tayong tablado talaga sa high school? Yes po. At ang kagandahan noon, Pastor Sir Art, kasi po, merong taga ICRC, kasi merong international, ano ba yan, yung President Red of the Red Cross. Cross. Yes po. President of the Red Cross. Naghahanap po sila ng mga biktima ng war. Kasi po sa barangay namin ng 2002, meron pong gera. Ngayon, naghahanap sila ng mga, tawag yan? Yung, ano pong tawag yan? Yes. Opo, ganun. Kaya lang, sabi ko, hindi naman ako, yung biktima ng gera. Pero sabi ko, sige lang, tulungan ka lang namin. Tapos, binriefing po ako, sabi ko, sabihin mo doon na natamaan ka ng RPG. Pagdating, dito po sa may Jubilee Foundation, dito sa may Davao City. Pero pagdating naman po dito sa Davao, nalaman din naman, hindi ito tama ng RPG yung yung operation ng paa mo. Pero yun po ang una kong paa dito sa Jubilee ng 2007 po. After 3, 4, 5, 6, 7, after 4 years po, nagkaroon ako ng prosthetic legs. After 2 years, pero nag-wheelchair po ako. Gumamit ako ng wheelchair for 2 years. Ayun, yan ang gusto ko sana itanong, Art. How is she before the prosthesis? Yes. Wheelchair user din po ako, Doc Jean, from 2003 up to 2006. Habang nag-aaral po ako, pumupunta ako ng school na may wheelchair. Tinutulak ako ng kapatid ko. Opo, umaga at saka hapon. Yun ayun, Sir Art. Tanong ko rin yan, nung prosthesis, kasi may mga actually mga double amputee o kaya kahit single, yung type ng prosthesis sila, bakal, pang-athletic, pang-akyat ng bundok, Sa'yo ba, anong klase yung prosthesis mo? Ano po ito, yung parang regular lang na
prosthetics na made of titanium for active amputee lang, katulad ko. Magtatanong po ako kay Doc Penny kung pwede ako nung pang ano eh. Doc, baka pwede ako nung pang running. Nung O, yun break. yung mga ganung klase, yung may Yes spring. po. Sir Art, yung pong kay Jonah Bon, ang kanyang prosthesis po ngayon ay hindi po for sports, pero pwede po siya from stair climbing, walking on an even road, opo. Gawa po siya sa endoskeletal, opo. Medyo po tayo dahil bilateral po siya. Talaga pong binabalanse natin yung safety niya at saka functionality. Ang kagandahan po nito, bata at malakas, si Jonah Bon. In fact, Yes. Kapapangasawa pa lang yan. Bago lang po ako nag-asawa, Sir Art. Last year lang, at sa nag-tribal wedding kami last year sa tribo ko. And then ngayong taon po nagpakasal kami sa modern wedding. Wow, honeymoon period pa pala kaya ngayon. Oo nga po. Ayun. Salamat doon sa sharing mo, the Miss Jonah, napakaganda naman na nagulat talaga ako sa lakas ng loob mo na hindi ka man lang dumaan sa depression. Kasi ako dumaan ako dyan din. At athletic din ako, sports. Dumaan din si Doc Gina. Pero na-overcome ko yan nung, siyempre, tuloy na pananalig talaga sa Panginoon. Pero sa'yo, dahil naunahan ka na may pananalig na talaga, at hindi ka na-depress. At actually, example ka pa siguro sa inyong community na talagang matibay loob at resilient, very resilient ang iyong attitude, no? At yun nga, namit mo na yung natawa naman ako doon. Tapos sabihin mo, tamaan ka ng RPG. Tara lang magkaroon ng legs. Yun po ang briefing. Ayun ang briefing. Opo. Na Doc Gina, no? Tanong si Doc Gina, bakit ikaw hindi ka na lang paputol mo yung paa mo, prosthesis? Pwede ka ba doon? Hindi ang ganda ng ang sexy ko, di ba, Doc Penny? Balik ako si Doc Penny. Sige. So, Doc, kasi meron kaming kasamahan. Nitong natin, na technical support natin, dito sa programa, si JM, ay merong osteogenesis imperfecta. Any possibility that they can also use orthotics? Orthosis? Ang osteogenesis imperfecta po kasi marami siyang deformities, no? Sa paa. And then, hindi ko po alam kung naglalakad pa po ba siya o naka-wheelchair na. She's on a wheelchair. Okay. So, maganda po siguro, Doc Gina, matingnan natin siya. Ang orthosis niya po ay more o para po preventive na. Yes, opo. Medyo brittle po ang mga buto niya. Oo. And then, baka po para medyo, ang tawag po namin dyan ay exercise standing. Yung po bang maitatayo siya para lang po magkaroon ng buto. Dahil hindi po nalo-load ang buto, mas lalo po magiging prone to fracture. So medyo, sa ngayon po, di ko pa siya nakikita, pero yan po ang nasa isip ko. Opo. So ano-ano po ba yung mga klase ng kapansanan na natutulungan po ng rehab medicine? Marami po ang sakop ng rehabilitation medicine. Ang pinaka-primary po ay yung tinatawag nating physical na disability. Kasi po, di ba, meron po tayo visual, yun po kay Sir Art. Meron po tayo sa hearing, opo. Yes, and then ito nga pong physical. And then meron po tayong learning, intellectual. Meron po tayong mental. Meron po tayong yung rare and cancer po na idinagdag po by virtue of law. Ang physical rehabilitation medicine po ay majority po ng aming tinitingnan ay may mga physical disability na related po sa pwede pong mobility, transfer, no? Pwede rin po pag yung pong nahihirapan huminga, yung madali pong mapagod dahil po sa problema sa puso at saka sa baga, o kaya po dahil na stroke, no? So medyo po na-paralyze, nagkaroon ng weakness, yun po mga spinal cord injury natin, yun po mga nagiging pasyente din po ito sa physical medicine and rehabilitation. Yun din po may mga deformity sa paa, yun po may club foot, no, mula pa pagkapanganak, yun po may mga scoliosis, and yun po na natutulungan din po yun po muscular dystrophy, basta po yung mga magkakaroon ng problema sa muscle, sa buto, sa nerves. Opo. Ngayon, Doc Penny, nabanggit niyo na lahat yung mga kapansanan na pwede dumaan sa
rehab medicines, no? Meron po ba kayong nagkaroon ng kaso na dumanas ng nahirapan o hindi nakayanan ang paggamit ng rehab medicine? Meron po ba kayo, na-resolve niyo po ba yung mga ganito? Kung meron man kayong kaso na gano'n? Ano po, Sir Art? Sa rehabilitation medicine po, 3 po ang aming goals, no? Number 1 po, syempre, gusto po natin maibalik ang function. Yun po yung major. Pero hindi naman po palaging nangyayari yon. So, ang pangalawa po namin goal, pag di po namin ma-restore, ay ma-maintain po kung ano man ang mayroon siya. Yung naiiwan na function. Pero ang pangatlo po ay ma-prevent para po hindi mag-progress yung pong kanilang functional loss. Kunyari po, meron tayong may kapansanan na na-stroke po siya. Ngayon, dahil po siya na-stroke, di siya makagalaw. Nag-undergo pa rin po ito ng rehab sa pamamagitan po ng home instructions para po ma-prevent yung magka-bed sore, magka-pressure sore, maiwasan po ang pumayat ang mga kalamnan dahil po hindi na igagalaw. So, yun po yung prevention. So, okay. Hindi po talaga lahat kasi success story na maibabalik po. Yun nga po. Oo. Kaya meron po kaming goal aside from restoration, ang prevention at saka maintenance. Tapos po, ano po ang pinakabatang edad at pinakamatandang edad na pwede pong abutin na itong rehab medicines na to? Kasi siyempre may limitations din po yan. At yung kung bata man siya at maagang may prosthesis o orthesis, magbabago siya regularly dahil lumalaki siya. O yung matanda, hindi na kaya. Paano po kaya yun? Meron po tayong ganon? Naku, magugulat ka, Sir Art. Alam niyo po, ang rehab medicine, ang tawag namin from womb to tomb. So, mula pagkapanganak hanggang mamatay. Wow. Kasi po, kaya po mula pagkapanganak, kasi ang paniniwala po natin na early intervention. Opo. Ang mga pinanganak po may mga limb deficiencies. Yun po, di po ba may mga pinapanganak na, yun po, mga katulad po nung yung Focomelia po, yung dahil doon sa isang gamot na thalidomide babies po, no? Pag hindi po natin sila mabigyan ng prosthesis o artificial limb before the age of 4, ang kanila po, ang nakatatak sa utak nila, yun na ang kanilang body image, kulang ang katawan. So, importante po mabigyan sila before that age. Ngayon, yun naman pong paralyzed po, no? Una po, nakakalakad sila with braces, pero dahil po sa edad na rin, eventually po mag-wheelchair sila. So, ano po talaga, very dynamic po at changing ang ibinibigay na programa ng rehabilitation kasi po naka-customize siya kung ano po ang pangangailangan ng tao may kapansanan. Kaya po yung PhilHealth package sa bata, ang serbisyo po binibigay nito ay every year po hanggang sila ay umabot sa 17 years old and 364 days. Kasi alam po na pag ang bata, mas madalas po na nagbabago. Oo nga po, yun nga yun. Naalala ko lang kasi ang mother ko, she's already 87 years old and a wheelchair user siya. Sabi ko, bakit kaya pwede yata siguro itong rehab medicines na to? Pero baka hindi kayanan kasi parang ewan ko may problem sa kanyang spinal column. So na-underwent surgery siya. Anyway, maganda po yung inyong binalita from womb to tomb. Diyos ko, talaga naman. Tanungin natin si Miss Jonah naman dyan, pagdating dyan. Miss Jonah, kita mo, from womb to tomb pala yung rehab medicine. So, yung ano po masasabi niyo doon sa mga tao na nawawala na ng pag-asa? Paano niyo po sila engganyo na mag-ano dito sa rehab medicines? At ano po ba po pwede niyong sabihin sa kanila? Tsaka yung inyong panghuling mensahe para po sa inyong sa gobyerno at sa taong may kapansanan. Dahil po kayo isang halimbawa ng katatagan at talaga may pag-asa sa buhay na hindi pwedeng sumuko. So, tulad yan, may programa na from womb to tomb. Paano niyo po kaya ito magagawa sa inyong buhay? Yan. Ganda pong napakinggan. Kasi, Doc, naalala mo po si Ella, meron po akong nakilalang bata dito sa Davao City, pero taga-Bansalan. Nirefer ko po siya kay Doc Penny. Yun naman sa kanya, inborn. Kasi yung isa niyang paa, hindi siya kumpleto, kaya kailangang i-amputate at saka hindi ko lang alam kung paano yung gagawin nila, Doc. Pero nung nabalitaan na pwede palang gawin yung dalawa, so isang bata na naman ang nabigyan ng pag-asa na makakalakad siya kasi yung kanyang history,
binubuli siya sa school. So, Mm. doon sa mga ganun po or mga katulad ko na may mga kapansanan, na putulan ng paa, kamay o saang parte ng katawan, hindi po yan ang huli sa atin mga kapatid or kababayan dahil napakalaki ng plano ng Diyos para sa atin. Kaya po tayo pinanganak dito sa lupa. Yung ating buhay po ay hindi lang basta-basta. We are wonderfully and fearfully made. Kahit sabihin upang meron kang kapansanan, dahil iyong kapansanan na po na meron ka, yan po ay nagpapakita kung gaano kabuti ang Panginoon once na ikaw ay mag-rise up from that. Kasi ikaw ay magiging halimbawa, ang buhay mo ay gagamitin ng Panginoon. Kaya sa akin po, nung nalaman ko, actually hindi ko naman talaga alam na meron palang rehab medicine, pero dahil namulat ako na merong nagsabi sa akin na merong ganito, napaka-blessed ko dahil isa ako sa mga pasyente, isa ako sa mga person with disabilities na nabigyan ng ganitong pagkakataon. At hindi po, at ang isa din po sa mga sinasabi ko o sinishare ko sa mga bundok na pinupuntahan namin, huwag pong mahiya kasi nahihiya sila sa kanilang kapansanan ay dahil may ganito sila, nagtatago sila sa bahay. And sinasabi ko, paano tayo matutulungan ng gobyerno, ng mga organisasyon kung tayo nagtatago? Hindi nila alam kung ano yung kapansanan natin na pwede tayong i-reach out doon. Kaya isa din po sa mga ginagawa namin sa outreach, kapag meron po doong may mga kapansanan, nilalapitan ko talaga sila, Sir Art. Pinapakita yung hawakan ninyo yung paa ko. Kasi ito siya yung metal, yung tawag sa akin ng mga bata, Sir Art, robot eh. Robot or metal girl. At sabi ko, huwag kayong mahiya, hawakan niyo, tignan ninyo. Kung ako ay nabigyan ng ganitong pagkakataon, at sa malamang talagang kayo, bibigyan din kayo ng pagkakataon, huwag lang po kayong mahiya. Magiging aktibo po sa gawain ng gobyerno kasi ang ating government, marami pong organization para sa mga disabilities eh. 'Di ba? Meron tayong mga grupo per municipality. Yes. Maraming ginagawa po sila para ma-outreach. Kaya nga po, ang nangyayari ngayon, yung iba, hindi dito na lang kami, wala na kaming pag-asa. Hindi po, hanggat tayo ay buhay pa, humihinga pa sa sanlibutan ito, talagang may purpose at plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, dahil sa galing ka sa gobyerno, naka-resign mo lang, anong mensahe mo sa ating gobyerno? Ayun, oo nga po. Ang mensahe ko po sa ating government na katulad po ng ating tema ngayon, inklunasyon. I-include niyo po kami sa mga programa or lalo na po sa mga buildings na pinapatayo. Make sure po na talagang included kami doon sa iniisip nyo kami bago po kayo magpapatayo. Kasi yung mga building po natin ngayon, okay lang yung mga bago kasi meron ng mga ramps, meron ng mga railings, pero may mga building po talaga na hindi friendly. At napakahirap po, lalo na sa prosthetic users, sa mga wheelchair users, mahirap po sa amin na, kasi gumagamit din po ako ng wheelchair, Sir Art, kapag hindi ko sinusuot yung paa ko, which is tulong din ni Doc Penny. Thank you, Doc. Nag-wheelchair po ako sa loob ng bahay, papuntang church, kasi hindi naman po sementado doon sa amin, kaya wheelchair na yung ginagamit ko. Kaya po, i-include niyo po kami, government agencies, sa mga government officials natin. Kapag gagawa po kayo ng project, isipin niyo po kami, ilagay niyo kami sa inyong mga isipan na ito ay Yes, tama yun. Po. Pangalawa po, na hihilingin ko sana sa ating government, kasi isa naman akong empleyado dati, na bigyan nyo naman kami ng karampatang budget po para sa mga assistive Yun ang number one. Yes po. Lalo po sa amin, sa Municipality of Tupi, marami po doon ng, hindi naman yung naputulan ng paa, pero mga wheelchair users, kulang po ang mga wheelchair na available para sa kanila, lalo na po yung sa mga kabataan. At yun po, budget. And pangatlo po, parami sanang mga project, mga programs, mga advocacy na
makapagbigay encouragement at saka confidence sa amin na may mga taong may kapansanan. May mga programa, hindi lang yung mga taong walang kapansanan, meron din po para sa amin sa 22 years kong person with disability. Minsan lang po akong sumasama sa mga sa mga proyekto. Opo, Yes, Miss John. Yes po. Yeah, kulang na kasi tayo sa oras. Anyways, sige po. naririnig yan ng ating pamahalaan at huwag ka mag-alala, nandito ang inklinasyon para makasama mo sa pagtataguyod ng ating mga miyembro sa inyong lugar. Yes po, balik tayo kay Doc Penny. Art? Yeah, Doc Penny, salamat John sa yung binigay na talagang mensahe para sa kapatid natin may kapansanan at sa gobyerno rin. So Doc Penny, ito yung huling tanong pero nabanggit na kanina, natanong na, pre-up na yung ating tanong kanina tungkol sa insurance. Ito po ba yung affordable? Yeah. Affordable po ba ito sa mga ating mamamayan na may kapansanan? Na-explain nyo kanina pero kung mayroon po kayo dagdag sa health insurance at sa PhilHealth, na paano matulungan natin ito. Yeah. At tsaka po yung huling mensahe nyo rin po sa tao may kapansanan at ganun din po sa ating gobyerno. Yung pong packages kasi, ginawa po to 2013, 2017. So, nire-review po ito ngayon ng PhilHealth kasi na-realize din po nila mababa na ang presyo. So, yun din po ang isang good news. Nire-review po ito para mas angkop na po. Oo. Ang mensahe ko lang po ay actually po, Doc Gina at saka Sir Art, ang sikreto ko po kung bakit narating natin ito ngayon ay dahil po sa mga persons with disability, sila po talaga ang nangangalampag sa ating gobyerno. Pag kailangan po natin na may i-push na PhilHealth package o i-push na polisiya, talaga pong kinakausap po natin ang ating mga kasamahang may kapansanan na ating puntahan itong government agency ito, ating kausapin. At naku talaga Sir Art, Dr. Gina, hindi po natin magagawa ang lahat ng ito kung wala po talaga sila. Kasi ito po ay para sa kanila, kaya tama lamang na simula pa ay sila na talaga magtataguyod. Doc Penny, mag-extend tayo direct ha, konti lang. Yung po kasi, di ba, with the PhilHealth package, kailangan po na merong parang financial add-on? Pa-explain po yun? Kasi, ang PhilHealth package po, meron no balance billing, gusto sabihin po walang ilalabas na pera ang PhilHealth member, at meron pong tinatawag na copay. Medyo dito, parang policy, it's a policy limitation po kasi hindi po lahat ng person with disability ay walang trabaho. Yes. So, pag may trabaho po ang person with disability, hindi po sila considered no balance billing, considered silang copay. So talaga po ang pag-copay, gustong sabihin po, meron kayong share. Opo. Share. And how much is that po? So, kung nangyari po pag-uusapan natin ay ang prosthesis po, no? Sa ngayon po yung below knee ay 30,000. Ang share po dito ng person with disability ay mga 20,000. Opo. Yun po yung copay. Pero pag indirect contributor kayo ng PhilHealth, wala nang babayaran doon. Meron din po, Sir Art, ang indirect contributor may babayaran po. Basta po, ang wala lang pong babayaran ay yung nasa 4Ps. Yung pong, ang nagbabayad po ng membership ay LGU. Yung pong considered as indigent. And then yung pong person with disability po na walang trabaho. Ayun, para pumalinaw, para sa kanila, sa ating mga nakikinig at nanonood po, para maintindihan nila. Pero kung kulang pa po ang gusto niyo po may further information, you can contact Inclinasyon o si Doc Penny sa Facebook nila, sa Physician for Peace, para malaman natin kung ano pa ang inyong kaya. Kasi may mga nagtatanong po talaga, Doc Penny, talagang natatakot, kaya nga ginawa natin yung universal healthcare at saka yung mandatory PhilHealth for persons with disability para sa ganun, wala silang takot na magkaroon sila na out of pocket na gastos, lalo rin mga indigent natin tsaka unemployed. Kaya mas maganda kung preventive na tayo kaysa curative lang stage natin. So, mensahe niyo po sa gobyerno, hindi po natin nabanggit. Mensahe natin sa gobyerno ay sana po palawakin
ang ating serbisyo o ang ating mga service packages po for health and wellness sa ating persons with disabilities. At sana po, hindi lang po ito palawakin, isipin pong mabuti ang access. Kasi po, hindi katulad ng able-bodied, mapupuntahan po nila kung nasaan ang hospital, nasaan ang facility. Po ang persons with disabilities, in fact po, sa isang forum, meron po nag-question. Sabi niya, bakit ba kailangan ang person may disability ang pupunta para makaka-avail ng serbisyo? Dapat ang pupunta kung nasaan ang person with disability para magbigay ng serbisyo. Sana po, yun po ang mensahe po natin sa gobyerno na talaga naman po paigtain o palakasin ang community-based po services natin. Hindi po tinanggalan dapat, no? Iba naman usapin yun. Babalikan natin usapin na yan. Pero yung Sir Art, at saka Jonah, sana ipagpatuloy natin, lalo na po nang gagaling sa sektor, ang pagkalampog po sa ating mga government agencies, higit po ang DOH, ang PhilHealth, DILG, no po, para po talagang maisakatuparan po. Marami po tayong pulisiya, marami tayong mga law na nandyan, pero isa sa katuparan. Ganon din po sa DepEd o po sa CHED, DOLE, yun po. Naasa ito po makagaling talaga ang ingay upang ito. Kailangan talaga ng tulong-tulong ng lahat ng mga tao may kapasahan. Maraming salamat po, Doc Penny at saka Miss Jonah sa inyong bigay ng mga impormasyon sa pagsagot sa aming mga tanong at sa share ng inyong kaalaman para po sa ating mga taga-subaybay ng inklinasyon at tagahabol. Magpasara na po tayo at magbibigay na lang po ang announcement. Public service announcement. Sige. JM? JM? Kulang talaga, kapatid ang oras. Bitin talaga, bitin. Hone your skills. Gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com. Incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. Okay. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norphil Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, Pidao, Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ayun, Papa Art. Yun, oo nga, Doc China, natapos din yung ating episode sa araw na to. Grabe yan, kulang na kulang ang oras natin. Kahit bumabagyo, tuloy pa rin tayo sa ating talakayan tungkol sa rehab medicine. Alam nyo, kung hindi po dahil sa ating dalawang resources, marami po tayo hindi malalaman at mapupulot na kailangan pala natin sa buhay. At paka-importante po na sa isang tao na makagkaroon ng kaalaman
at kung saan po tayo talaga kailangan pumunta at ma-access natin itong rehab medicine. Imagine, ngayon lang po natin nalaman na meron sila programa from womb to tomb. O, di ba? Grabe, ang ganda ng programa yan. Ibig sabihin, dire-diretso yun. Kahit bata pa, pwede na siyang bigyan ng kaukulang tulong tungkol sa prosthesis niya, sa orthesis niya. Di ba, Dok Gina, no? Yeah, at saka pasalamatan natin, ang dami talaga nag-comment sa atin ngayon. Pagbigay nga, dalawang comment. Salamat po, Doc Penny, sa impormasyon. And John. At saka eto, pumasok si Cara Neil. Kaya Neil, mag-greet sa ating mga viewers kahit tapos na tayo actually. Wala na si Cara Neil. Wala. Okay. Good afternoon sa lahat ng ating mga viewers. No? Actually, nandito lang to say hi. No? Especially kay Doc Penny. Kasi yung yung nagkulit sa kanya. Yeah. Magaling ng ating mga guests this afternoon. Yun lang, Art. Thank you very much. Salamat, Kareli. Grabe. So, ito po, nagtatapos po ang araw natin ito sa inklusyon sa episode ng Galaw at Ginhawa para sa rehab medicine. At nakakuha po tayo talagang grabe mga information. At kulang po ang ating oras. Kung may part 2, Doc Penny at Miss Jonah, para sa ganun maulit natin, madagdagan pa at ibang katanungan na magaling pa mismo makuha natin sa ating mga manonood o tagapakinig natin dito sa inklusyon. So ito po Sir Art, yes. meron po akong sasabihin kasi yun na nga po, nahihirapan po ang ating mga persons with disability dahil pabalik-balik po sila kung mag-a-avail ng PhilHealth package. Ang ginagawa po namin, hinihingi po namin, kung gusto nila mag-avail ng package, pinapadala po namin through Viber or through Messenger yung kanilang PhilHealth ID. At sine-check na po namin yung eligibility. Kasi kung eligible po, pwede kang pumunta. Pero kung hindi po eligible, ina-advise namin na pumunta sa nearest PhilHealth para ayusin po nila. Yun po, ang laking tulong po nun, hindi na sila pabalik-balik. Ang galing. Opo, alam nyo, isi-share ko na rin bago tayo magtapos. Talaga yung PhilHealth dito sa aming region, pinuntahan ko at may pinapa-update ko yung aking ID sa PhilHealth. Biro nyo, nagulat na lang ako na talagang after ng mga several training ginawa, ina-apply nila ngayon dahil iniwan ako ni Ana may ginagawa, magpapaserot. Yung mismo mga staff doon, marunong mag-alalay ng blind. At bago ililipat sa ibang mesa, pinapakilala pa ako doon, i-describe pa yung kung sino makausap at pangalan. So sa ganun, hindi po ako nag-aalala na walang mag-aalalay. So yan po, isa pong tip yan. Sana ang mga region ng PhilHealth ay mayroon po silang training paano interaction nila with persons with disability. Sa ganun at mapapadali ang kanilang transaksyon sa PhilHealth. Maraming salamat po ulit, Doc Penny at Miss Jonah sa inyong pagre-resource. Sana hindi po kayo madala at maulit po natin ulit at para sa dagdagang kaalaman. So, ating mga supporters, ating followers at tagapanood ng inklusyon, yan po ating maghapon na treat isang oras na pakikipagtarlakayan sa ating mga resource person at nakakuha po tayo ng sapat na impormasyon para sa ating pangangailangan. At dito po tayo sa inklusyon po, importante po sa atin talaga ang pag-share ng information at tamang paggabay sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito po sa aming sa inklusyon, ako po si Kuya Art at ang aking co-host na si Doc China sa inklusyon, now na.